guys, welcome back sa video natin ngayon. So, tutorial number 4 sa ating grocery POS system. Gamit po yung ChatGPT. So, in the last video guys, yung ginawa natin is nag-login po tayo. Okay, so that's that. So, bali dito po login. Yan. So, yung ginawa natin is ito po yung last video natin guys na ginawa natin. Nag-query po tayo dito sa ating ChatGPT. So, login page at login PHP. So, ito po yung ginawa natin sa last video. So, make sure na panoorin nyo po yung previous video. So, para masundan nyo po na maigi po kung paano natin ito ginawa po gamit ang ChatGPT. So, make sure nyo po na pinanood nyo po yung nauna natin na video. So, in this, sa last video guys, ito yung ginawa natin. So, nag-query po tayo dito sa ChatGPT para bigyan po tayo ng PHP codes para po sa login na mechanics po natin, login system po. So, kung pinanood po yung video, so make sure na pinanood nyo po yung last video. So, in this video guys, yung gagawin naman po natin is access dashboard. So, ito po yung sa dashboard guys. Copy po natin yan at i-paste po natin dito sa ating dashboard na ginawa natin sa nakaraang video. So guys, matapos po makapag-login po yung ating users dito. So ito po yung nagiging yung dashboard po. So from register from index.php po is ito po index.php. So halimbawa po is mag-register po tayo ng bagong user. gmail.com. Password is cashier. Tapos create account. Yan na po. Create account successfully. So, magiging dalawa na po dito. So, makikita niyo po dito na meron po pumasok na bagong data po at cashier po yung role. So, dito po nakikita natin dito na cashier po. Ayan. At meron po meron pong hash string po. So, na nag-generate po sa password. So, yan na po. So, subukan po natin yung login mechanics. Dapat po is after po makapag-register.php. So, dito po sa register.php is may pagpaguhin lang po tayo. If password and match or any header location po. Ito po yung redirect po natin dito sa header location dot PHP po. Dito is PHP po. Yan. So, balik tayo dito sa pag nakapag-login po yung cashier natin dito is dapat po is halimbawa is user does not
user process then log in PHP. Yan is yung credential ni Mariel dito. Is ito po. Yan, Mariel 25. So, dapat yan po yung tugma po yung username. Tapos yung password niya po. So, click login. So, kita niyo po na nakapag-login po yung Mariel. At pag-click natin dito sa logout, punta tayo dito sa ating dashboard. Logout.php. Click logout. Login.php or header location. Check if login if login. Header location. Logout.php. So, yeah po guys. So, makita natin dito. So, logout.php. Pag pinatukan po natin yan ng login, PHP, logout, login.php. Yan, login, logout. So, yan po, login, logout. So, babalik po siya dito sa login. Tapos, dito sa ibaba is, lagyan po natin ng create account or dito sa ng gilid, pwede tayo maglagay ng create account or dito ba sa baba. So, depende po sa natin ilagay. Para po kung nasa login page is halimbawa kung wala pa pong account is pwede po mag-create. So, yan guys. Bali, ito po muna yung dashboard. Sa susunod po is i-refine natin yung dashboard guys in the next video. So, thanks for watching guys. I hope to see you in the next video. Don't forget to subscribe.